Noong 1911, sa gitna ng pinakamalaking kasiyahan sa Maynila, pumutok ang ingay ng isang makinang lumilipad sa ibabaw ng Carnival Tower. At sa unang pagkakataon, nakita ng mga Pilipino ang eroplano na magbabago sa takbo ng kanilang pakikibaka para sa kalayaan. Sa mismong pusod ng selebrasyon, kumikislap ang mga ilaw sa Wallace Field sa gilid ng luneta. Sa paligid, may mga banderitas na kumakampay, may banda na nagpapatugtog ng masiglang martsa, at may peryang puno ng tawanan at sigawan. Ang ere ay amoy pulbura mula sa mga paputok, halo sa samyo ng inihahaw na mani, inuming malamig, at asukal ng cotton candy na tinatawag ng matatanda na pulbos na ulap. Sa malayo, nakatindig ang mataas na tore ang Carnival Tower na parang bantay sa bagong panahon. Sa ilalim nito, kumukulay ang dagat ng tao, mga elite na nakabarong at Amerikana, mga ilustrado na may dalang aklat at pahayagan, mga estudyanteng sabik sa balita, mga manggagawang kapapalo mula sa pabrika, mga magsasakang galing probinsya na sumakay ng tren at karwahe para lang makakita ng hiwagang pinag-uusapan sa Maynila, mga sundalong Amerikano na nakapalda ng uniforme, mga negosyanteng naghahanap ng oportunidad, pati na mga bisita mula China at Hapon na naaakit sa ingay ng karnival. Parang piyestang sabay tradisyon at modernong palabas. Matagal nang umiikot ang mga chismis. May Amerikano raw na kayang lumipad. Mas mabilis pa raw sa ibon. Mas delikado pa raw sa tren. Ang ilan, tuwang-tuwa. Ang iba, may kaba. Sa himpapawid, nananahimik ang langit bughaw. Walang ulap. Parang telang hinihintay pinturahan ng bagong kwento. Tumatagaktak ang pawis sa noo ng mga unang dumating. Hawak ng mga bata ang sombero ng tatay nila. Pumapadyak sa tuwa. Tinititigan ng lahat ang kalawakan. Nasaan na? Bulong ng mga tindera ng sagot gulaman? Totoo ba? Sabi ng isang magsasakang nakaabaka. At saka dumating ang ingay malakabayo, pero mekanikal. Umaatungal na parang bakal na may hininga. Dahan-dahang iniusog sa gitna ng field ang isang biplane. Kahoy ang buto, tela ang pakpak, at sa harap, ang makinang nakalantad, kumikislap sa araw. Walang kisame ang cockpit bukas, at andoon ang piloto. Amerikano, nakangiti ng tipid, nakapekeng parang walang takot, si James Bud Mars. May maliliit na usok na tumatakas sa makina. May mga tauhan na humahawak sa pakpak. Tinutulak ito para pumesto. Parang napanganga ang karamihan. Ang ibang batang babae, napahawak sa kamay ng ina. Ang mga sundalo, nagunahan sa pinakamagandang pwesto. Maririnig ang sigaw-sigaw. Ayan na, huwag kayong lalapit. Kaya ba niyan? At nang sumargo ang makina, nanginig ang lupa sa paligid. Umikot ang propeller, bumilis pa, at tila lumabo ang hangin sa harap. May kaba sa dibdib ng marami. Sasabog ba? O lilipad? Umusad ang biplane, nagsimulang kumaripas sa damuhan. Bawat bato at damo, tila tinatangay ng hangin. At bigla isang saglit na parang huminto ang mundo, umangat ang ilong ng eroplano, at nagtanggal ng kapit sa lupa. Yung mga tolda ng perya, unti-unting lumiliit sa ilalim. Sumampa ito sa hangin, nagbangkang paper sa ibabaw ng dagat ng tao, at dumiretso patungong Carnival Tower. Pumaimbulog ito paikot, parang ibong sanay makisabay sa hangin, at nang dumaan sa ibabaw ng tore, sumabay ang palakpakan at hiyawan. Ang ilan, napaatras at napaluhod, parang nagrosaryo sa bilis ng tibok ng puso. Ang iba, todo hiyaw, parang nanalo ang paboritong koponan. May umiiyak na bata, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sobrang pagkabighani. Sa mga mata ng karamihan, hindi lang ito laruan. Ito ay tanaw ng kinabukasan, kahoy at tela na biglang naging pakpak ng posibilidad. Sa ilalim, kumakaway ang mga tindero ng sorbetes at manok inasal, parang sumasabay sa himig ng propeller. Ang mga mamamayan, sabay-sabay na nagtaas ng ulo. Ilang opisyal ang nagngitian, tila sinasabi, ito na ang progreso.
At sa isang sulok, may matandang revolusyonaryong tahimik na nakamasid, may peklat sa braso, na tila nagtanong sa sarili, paano kung ganito ang naharap namin noon? Kahit sa tagpong iyon, malinaw na sinisilip ng kasaysayan ang isusulat nito. Ang araw na ito ay hindi lang palabas, ito ang unang pagkakataon na nasilayan ng Pilipinas ang teknolohiyang maglalaro ng malaking papel sa digmaan, sa pananakop at sa landas tungo sa kalayaan. Ang tunog ng makina ay parang kampana ng bagong siglo, mabilis, maingay at hindi mapipigilan. Habang umiikot pa ang eroplano, nilalampasan ang Carnival Tower na parang naghuhugis ng bilog sa langit. Nakatingala ang bayan at humihinga ng sabay. Sa bawat pasada, kumikislap ang kahoy sa araw at nakikita ng lahat na ang piloto ay nakaupo lamang sa bukas na upuan, sinasalo ang bugso ng hangin. Walang silo, walang salamin, malapit sa panganib at mas malapit sa alamat. Bago tayo magpatuloy, kung gusto mong patuloy na makapanood ng mga kwento tungkol sa kung paano lumaban ang Pilipinas at nakamit ang kalayaan, mag-subscribe ka sa channel at i-like at i-hype mo rin ang video para mas makarating ito sa mas maraming taong tulad mo. Sige, tuloy na tayo sa kwento. Nang bumaba ang eroplano at sumayad sa damuhan, sumambulat ang palakpakan, parang ulan ng tunog. Pero hindi pa tapos. Naghanda muli ang makina, kumislap pa ang langis, at muling umalagwa si Bud Mars, akmang ipapakita na hindi ito tsamba. Isa, dalawa, tatlong pasada pa ikot-ikot, parang tinatahi ang kalangitan ng luneta. Sa bawat ikot, mas humuhusay ang hiyawan at mas umaalab ang kwento. Ang mga batang lalaki, nagtitipon sa gilid, pinag-uusapan kung paano kaya pinapatakbo ang ganoong makina. Ang ilang guro, nagkukwentuhan kung paano ito magbabago sa paraan ng paglalakbay at pagdadala ng liham. Ang mga opisyal na Amerikano, tila ginagawang patunay ang palabas. Narito ang lakas, narito ang lamang. Pero para maunawaan kung bakit ang 1911 ay tumama sa puso ng bansa, kailangang iliko ang kamera ng imahinasyon pabalik sa mga taon bago ang Carnival. Noong 1896, sumiklab ang revolusyon laban sa Espanya. Ang mga pangalang Bonifacio at Aguinaldo ay parang apoy sa gabi gumabay sa mga hindi takot mamatay para sa karapatan. Lumusob ang katipunan, nadinig ang sigaw sa bundok at lungsod. Noong 1898, idineklara ang kalayaan sa Kawit, Cavite, sabay sa rehiyong umuugong sa pangalan ng Pilipinas. Pero sa parehong taon, pumasok sa eksena ang Amerika, malakas, moderno, at may barkong digma na humahati sa dagat. Mula 1899 hanggang 1902, bumaliktad ang hangin. Ang bagong republika ay napilitang makipagdigma sa bagong mananakop. Nahuli si Aguinaldo noong 1901 at ang apoy ng unang republika ay tinakpan ng mantilya ng bagong rehimen. Pagkatapos, nagbago ang araw-araw. Ang Pilipinas ay tinawag na Philippine Islands sa ilalim ng Estados Unidos. Bagong watawat sa mga opisina, bagong wika sa paaralan, bagong sistema ng pamahalaan. Maraming Pilipino ang nakakita ng ilaw ng modernisasyon, kalsada, paaralan, ospital, ngunit kapalit nito ay ang bigat ng nawalang kalayaan. Sa gitna ng bagong ayos, may selebrasyong ipinakilala taon-taon, ang Manila Carnival. Sa ibabaw nito, ipapakita ang sinasabi nilang pag-unlad trade fair, industrial exhibits, military parade, at mga palabas na pampalipas oras. Pero, sa ilalim ng saya, may mensahe. Mas maunlad kayo ngayon, kasama kami. Doon pumapasok ang 1911 flight, hindi lang basta atraksyon. Ito ay pagtagpo ng dalawang linya. Ang alaala ng revolusyon na nagmula sa lupa at gubat, at ang bagong panahon na nakasakay sa hangin. Ang eroplano, sa mga mata ng marami, ay pag-asa at banta sa iisang anyo. Sa isang banda, kahanga-hanga ang bilis at tapang. Sa kabilang banda, paalala na ang lakas ng mananakop
ay may pakpak. Sino nga ba si James C. Bud Mars? Ang taong kumitil sa katahimikan ng langit at nag-iwan ng marka sa puso ng Maynila? Isang Amerikanong aviator performer na galing sa barnstorming, yung klase ng palabas na ang bida ay sumasakay sa peligro para papalakpakan ng tao. Isa siya sa mga unang lisensyadong piloto sa Estados Unidos. Kilala sa matitinding stunt at sa tapang na parang hindi nauubos. Dahil sa paulit-ulit na pagsubok sa hangin at maraming beses na muntik-muntikan, tinawag siyang Curtis Daredevil. Bago nakarating sa Pilipinas, bahagi siya ng isang Pacific o Far East tour kasama ng iba pang kilalang pangalan sa paglipad tulad nina Thomas Scott Baldwin at Todd Shriver, para ipakita na ang eroplano ay hindi na pang-imbento lang, kundi isang realidad na malapit ng yakapin ng mundo. Nauna siyang magpalipad sa Hawaii at sa iba pang lugar sa dagat ng Pasipiko. Bit-bit ang parehong layunin: ipakita ang kapangyarihan ng langit sa panahon ng bagong siglo. Ang kanyang eroplano ay maagang uri ng Curtiss-type pusher biplane, gawa sa kahoy at tela, may open cockpit at makina sa likod ng piloto. Sa ilang pagtatanghal, ginamit niya ang Skylark o Shriver Skylark, isang biplane na kanang kamay ng mga unang daredevils. Sa lupa, parang laruan ito ng karpintero. Sa langit, parang ibon na may sariling isip. Sa mata ng batang Pilipino noong panahong iyon, si Bud Mars ay parang superhero at circus daredevil sa iisang katawan, kakatwa, nakakatakot, pero kahanga-hanga. Ngunit sa mata ng mga nasyonalista, maaari rin siyang basahin bilang simbolo ng teknolohiyang hawak ng dayuhan, isang paalala na ang modernidad ay dumating kasama ang anino ng kapangyarihan. Ang Manila Carnival mismo ang entablado na perpekto para sa ganitong palabas. Hindi ito simpleng perya, may pabunggahang pavilions para sa mga produkto ng bawat probinsya, mga industrial exhibits na nagpapakitang kaya ng magpanday at gumawa ng bagong bagay, mga parada ng sundalo na pinapalamutian ng musika, at mga pagtatanghal mula sa iba't ibang rehiyon. Parang malaking show window ang buong lugar na nagsasabing, ito ang Pilipinas magaling sa tradisyon at ngayon tumatanggap ng modernong makina. Sa gabi, ang liwanag ng kuryente ang bida. Sa araw, ang mga makina at mga bagong imbensyon ang pinagkakaguluhan. Sa 1911, totoo na may mga reyna ng carnival. Sa ilang taon, mga simbolong inaabangan ng sosyedad. Ngunit sa puntong iyon, ang tunay na reyna ay nasa itaas. Ang eroplano na gumuguhit ng linya sa kalangitan. Ang exhibition flights ni Bud Mars at Thomas Baldwin ang naging sentro ng 1911 Carnival. At front page ito sa maraming pahayagan kinabukasan, larawan ng biplane, kwento ng hiyawan, at pangako ng bukas. Balikan natin ang mismong palabas sa langit. Bago ang unang lipad, maingat na inayos ng ground crew ang eroplano. Kinabit ang mga pakpak, tinsek ang tali at kawad, sinilip ang tornilyo na parang doktor na kumakatok sa tuhod ng pasyente. Sa isang sulok, umiikot ang mga mekaniko, sa makina iniikot ang propeller para mag-cycle, pinapakinggan kung pantay ang tibok ng piston, sinisilip ang katas ng langis kung may sobrang bula. Samantala, libo-libong mata ang nakatutok. Bawat anino ng pakpak ay parang sinisilipan ng orasan ng pag-usad ng panahon. Nang sumenya si Mars, lumayo ang mga tauhan at gumulong ang biplane na parang kabayong handa ng sumalubong sa hangin. Pag-angat nito, ipinaramdam niya sa lahat ang ruta paikot sa carnival area, malapit sa tore, at sa ilang ulat, umabot ng mataas na taas, libo-libong talampakan sa ibabaw ng syudad, kaya ang luneta at dagat ay parang laruan sa ilalim. Ang reaksyon ng tao ay sari-sari. May mga natives, ayon sa salita ng panahong iyon, sa mga pahayagan na napaatras o napahiyaw dahil ang dating ng makina ay parang kakaibang nilalang sa langit, parang dragon na bakal.
Ang ilang matatandang kababaihan, nag-antanda, inusal ang dasal ng proteksyon. May mga batang sumisigaw ng ang bilis habang itinuturo ang pakpak. Ang, ang mga Amerikano at elitong nanonood, sabik, nakangiti at pumapalakpak. Sa kanila, patunay ito ng superiority ng bansang pinanggalingan ng makina at piloto. Ngunit ang damdamin sa kabuuan ay halo ng takot, tuwa, at hindi maipaliwanag na inspirasyon. Hindi si Mars lang ang lumipad. Naroon din si Thomas Baldwin, bitbit ang biplane niyang tinaguri ang Red Devil, mas angas ang porma, matapang ang pangalan, at handaring magpakitang gilas. Sa maghapon at mga sumunod na araw ng Carnival, may iba't ibang exhibition flights. Minsan may mas mahabang pasada, minsan may mga pagdiv at pag-angat na parang sayaw laban sa hangin. Kung anuman ang kayang basic stunt ng mga unang eroplano, mga pag-ikot na hindi pa loop, gaya ng modernong aerobatics, mga sudden drop at regain, mga pagtagilid na mukhang mahuhulog pero biglang sumusulpot muli, ipinakita nila sa langit ng Maynila. May mga kwento ring kumalat tungkol sa mga cross-country na paglipad at pagtawid mula isang bahagi ng kapatagan patungo sa iba pa para ipakitang hindi lang kayang umangat, kaya ring tumawid ng distansya ang bagong makina. Sa gitna ng lahat ng ito, may mga sandaling tumatagos sa puso. Isang batang lalaki, nakatuntong sa balikat ng ama, tahimik na nagninilay. Kailan kaya Pilipino ang magpapalipad ng sariling eroplano? Isang dating revolusyonaryong lalaki, walang bahid ng luha, pero mabigat ang tingin, nagbubulong sa hangin. Paano kung ganito ang ginamit laban sa amin noon? Sa sandaling iyon, para sa maraming Pilipino, iyon ang unang beses na nakita nila ang lumilipad na makina, hindi na alamat ng Wright Brothers na nababasa lang sa dyaryo, hindi kwento ng malayong bansa, kundi realidad sa ibabaw ng sariling lungsod. Naghain ng reaksyon ang lokal na media kinabukasan. Ang tono, karamihan ay paghanga at tuwa. Unang flight sa Pilipinas, sabi ng ilan, at sa iba, may yabang pang tinawag na unang flight sa Orient, kahit alam ng ilan na may nauna ng mga pagtatanghal sa ibang bansa sa Asya. Pero ang punto ay malinaw. Para sa mata ng Maynila, ito ang unang pagkakataon na ang himpapawid ay ginawang entablado ng makina. At dahil entablado ito ng Carnival, madali rin itong kinandong ang mensahe ng kapangyarihan, progreso, kontrol, at pag-asa. Mahalagang maintindihan kung bakit ang eroplano ay naging simbolo hindi lang ng bilis, kundi ng kapangyarihan. Sa unang tingin, ito ay laruan ng kalidad isang pakpak na dinadala ang tao sa taas. Pero sa ilalim, ito ay mata at kamay sa ere. Sa eroplano, kaya ka nang makita kahit saan. Kaya nang abutan ang bundok na dati itahanan ng mga gerilya. Kaya nang tawirin ang ilog at baybayin nang hindi ka dumadaan sa kalsada. Sa pagtingin ng mga Pilipino sa 1911, baka hindi pa ganap na ramdam ang implikasyon. Pero sa paglalim ng presensya ng US Army at sa pagtatayo ng mga base, unti-unting nagbabago ang mapa ng kapangyarihan. Dati, ang digmaan ay itinataya sa gulod at sa kubli ng gubat. Ngayon, ang kalaban ay may pakpak at sa banayad na pananalita ng kasaysayan, may pahiwatig na. Sa loob lang ng 3 dekada, ang langit na pinagkakaguluhan sa tuwa ay magiging langit ng digmaan. Mula sa isang palabas sa Carnival, nagtulak ang panahon patungo sa institusyon. Sa mga sumunod na taon, dumarami ang eroplano at ang mga aviator na dumarayo sa kapuluan. Bumukas ang usapan sa pagbuo ng mas sistematikong aviation, hindi lang para sa aliw, kundi para sa komunikasyon, pagdadala ng liham at kargamento, at kalaunan para sa militar. Ang imahe ng eroplano sa mata ng Pilipino ay mabagal, ngunit tiyak na nagbago mula sa kakaibang palabas. Naging bahagi ng araw-araw na galaw ng bansa. At nang dumating ang dekada 30, nagsimulang itahi ng mga pandaigdigang ruta ang pangalan ng Maynila
sa mapa ng Pasipiko, mga Trans-Pacific flights na parang tulay ng Amerika sa Asya. Kapag binanggit ang China Clipper at ang pagtawid nito sa karagatan patungong Maynila, malinaw na ang Pilipinas ay hindi na nasa gilid, nasa gitna na ito ng daloy ng hangin ng mundo. Natural na tanong ang sumulpot, kung noong 1911, Amerikano ang nagpalipad ng eroplano sa himpapawid ng Maynila, kailan darating ang panahong Pilipino na ang magdedesisyon kung saan tutungo ang mga eroplanong ito? Sumagot ang kasaysayan sa mga darating na taon dahan-dahan sa pamamagitan ng edukasyon, pagsasanay, at pagtatayo ng mga institusyon. Sa kalagitnaan ng dekada 30, sa panahon ng Commonwealth, umusbong ang ideya ng sariling air arm ng hukbo, ang pagbuo ng unit na kayang magturo, mag-ayos, at magpalipad ng eroplano sa ilalim ng bandila ng Pilipinas. Kahit nasa ilalim pa ng mas malaking anino ng Amerika, unti-unting tumubo ang mga piloto at mekanikong Pilipino. Kumapal ang kaalaman, lumawak ang paningin. At nang sumabog ang ikalawang digmaang pandaigdig, biglang nag-iba ang tono ng langit. Noong 1941, nang umatake ang mga Hapones, ang himpapawid ng Pilipinas ay puno na ng eroplano, hindi na pangpalabas, kundi panglaban at pang-atake. Sa ibabaw, may mga eroplanong sumasabog, may mga base na tinatama ang Clark Field, Nichols Field, at iba pa na dati ay parang mga palaruan ng bilis, pero ngayo inaging target ng digmaan. Ang teknolohiyang unang ipinakita bilang palabas sa Carnival ay naging pamantayan ng pakikidigma, reconnaissance, airstrikes, supply drops, at mga misyon na ang layunin ay buhay at lupa. Sa gitna ng lahat, natuto ang mga Pilipino mga sundalo, mga gerilya, mga tagapag-ugnay na makipag-coordinate sa himpapawid, umasa sa impormasyon mula sa langit at gamitin ang eroplano bilang tulay sa laban. Ang dayuhan ang nagdala ng makina, ngunit ang Pilipino, sa gitna ng gulo, ang nagpasya kung paano ito magiging sandata ng pag-asa. Pagkatapos ng gulo, dumating ang 1939 na matinan noong 46 formal na kalayaan. Sa araw na iyon, ang langit sa ibabaw ng bansa ay opisyal ng langit ng isang malayang republika. At kung ilalagay sa isang mahabang pelikula ang kasaysayan, ang unang lipad ni Bud Mars sa ibabaw ng Manila Carnival ay parang unang frame, maingay, bago, kahanga-hanga. Sa pinakahuling eksena, lilitaw ang mga eroplanong may bandila ng Pilipinas sa pakpak, sumasakay ng mga pasahero sa sariling airline, naglilingkod sa sariling hukbo, at nagbabantay sa sariling hangganan. Ang frame na iyon, mula 1911 hanggang 1946, ay puno ng luha, tapang, at pagbangon. Ngayon, balikan ang unang imahe. Mga Pilipino nakatingala sa 1911, nagtataka kung ano ang nakikita nila sa langit. Noon, hindi pag-aari ng Pilipinas ang makapangyarihang eroplano, sa ibabaw nasa kamay ito ng mananakop. Simbolo ng kontrol at pagtingin mula sa itaas. Ngayon, may sariling airlines, sariling air force, at sariling bandila na umiikot hindi lang sa bansa, kundi sa mundo. Kung may lolo o lola o ninuno na nabuhay sa panahong iyon, isipin kung paano nila tinignan ang unang eroplano at kung ano ang mararamdaman nila kung makikita nila ang Pilipinas ngayon. Sa tahimik na gabi, kapag may narinig na ugong ng eroplano, marahil maiisip nila na ang dating tulak ng hangin sa pakpak ng dayuhan ay naging hakbang ng sariling bansa. Ang pinakabuod ay malinaw at dapat marinig ng buo. Ang unang eroplano sa Maynila ay hindi lang imported na laruan. Isa itong paalala na kahit gaano ka-advance ang teknolohiya ng mananakop, hindi kayang pigilan ang dahan-dahang pag-angat ng kamalayan at pagnanais ng isang bansa na maging malaya. At sa huling saglit bago mamatay ang ilaw ng eksena, may pahiwatig para sa susunod. Sa susunod, pag-uusapan kung paano naging apoy ang langit mismo, kung paano ginamit ang mga eroplano sa pagsabog ng digmaan sa Pilipinas,
at paano nito hinubog ang lakas ng loob ng mga tao sa lupa. Sa gabing iyon, matapos ang unang lipad, hindi agad na umid ang usapan. Nagpatuloy ang pagbulong-bulong sa bawat kanto ng karnival. Paano kumapit ang hangin sa pakpak? Paano sinakyan ng tao ang bugso ng hangin na parang alon sa dagat? At paano nagawa ng kahoy at tela na talunin ang bigat ng lupa? Sa mga mesa ng karinderya, pinag-uusapan ng mga manggagawa kung gaano kabilis ang makina. Sa gilid ng pavilions, kinakalkula ng mga negosyante kung anong industriya ang susunod na magbabago kapag pumasok ang eroplano sa negosyo ng kalakalan. At sa mga bangko ng luneta, tahimik na nagkukwentuhan ang matatandang naglakad mula pa sa Intramuros. Iniisip kung paano nito babaguhin ang kabuhayan ng mga anak at apo. Umuugong pa rin sa tainga ang ingay ng propeller at kahit nakababa na ang eroplano, parang hindi pa rin bumababa ang imahinasyon ng mga nakasaksi. Sa sumunod na umaga, mas maagang tumipon ang tao. Ang mga estudyante may dalang kwaderno, handang gumuhit ng pakpak at makina. May mga sundalong Amerikano na tinatantya ang distansya ng lipad, nagbibilang ng segundo at nag-uusap sa pagitan ng mga sarili tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng bilis na iyon para sa taktika. May ilang ilustrado na nakabasa na ng mga ulat mula sa ibang bansa tungkol sa mga Wright, kay Curtis, at sa mabilis na pag-evolve ng disenyo ng eroplano. Mula sa mahihinang makina tungo sa mas malalakas na piston. Mula sa eksperimento tungo sa pagsusuri. Mula sa individual na tapang tungo sa institusyonal na pagsasanay. Sa gilid ng field, may mga batang pumipila para masilip ang biplane mula sa malapitan. Makapal ang tahi ng tela, mabagsik ang dating ng tornilyo, at ang mga kawad ay parang litid na kumakapit sa himala. Kapag sinapol ng araw ang pakpak, kumikintab itong parang balat ng bagong silid na puno ng posibilidad. Nang muling umandar ang makina, ang buong puyo ng hangin ay parang hininga ng bagong panahon. Muling gumulong ang gulong sa damuhan, muling humaba ang tibok ng puso ng mga nanonood, at muling umangat ang eroplano. Sa pagkakataong ito, mas mataas, mas malayo, at mas malinis ang kurbang iguguhit sa himpapawid. Parang gumuguhit ng liham sa langit, isang liham na ang nilalaman ay payak pero malalim. Darating ang panahon na ang Pilipinas ay magkakaroon ng sariling tinig sa himpapawid. Sa bawat pihit, mas lumilinaw ang nasusulat na iyon. Kung ibabalik ang lente sa mga nagdaang taon mula 1896 patungong 1902, mas maiintindihan kung bakit napakalakas ng tama ng 1911 sa sikmura ng bayan. Ang revolusyon laban sa Espanya ay parang lindol na gumising sa tulog na bayan. Boses sa pabrika at palengke, kaluskos sa bundok at yabag sa lansangan. Ang deklarasyon ng kalayaan ay parang umagang ang araw ay sumilip sa bintana ng isang bahay na matagal nang nakapinid. Ngunit ang pagpasok ng Amerika, ang digmaan na sumunod at ang pagbagsak ng unang republika ay nagbago ng musika. Ang dating awit ng sarili, napalitan ng notang ipinapakanta ng iba. Gayunpaman, kahit nasa ilalim ng bagong watawat, hindi nawala ang kakayahang matuto. Iyon ang dahilan kung bakit ang Manila Carnival ay nagkaroon ng dalawahang mukha sa mata ng tao. Saya at pruweba ng pag-usad sa isang banda, propaganda at paalala ng pagkontrol sa kabila. Sa gitna ng dalawahang ito, pumasok ang eroplano, isang bagong salita sa bokabularyo ng kapangyarihan. Kapag inukit ang larawan ni James Bud Mars sa isipan, mahalagang tandaan na ang kanyang tapang ay produkto ng isang panahong umiibig sa panganib para sa kaalaman. Ang mga unang piloto ay sanay sa paglulugmok ng hikbi, ng takot sa ilalim ng ingay ng makina. Ang paglipad noon ay hindi rutinaryong biyahe. Ito ay pagtatanghal at pananaliksik sa iisang sandali. Kaya sa Maynila,
Nang ipakita niya ang disiplina sa kamay at pakiramdaman sa hangin, na ipamalas din kung paano nagiging sistema ang isang ideya mula sa isang individual na daredevil tungo sa isang hanay ng mga patakaran, pagsasanay, at mga taong marunong mag-ayos ng tornilyo, magbasa ng hangin, at magulat ng kondisyon. Sa likod ng bawat pasada niya sa itaas, may nagbibilang ng bolt, may nag-aayos ng kawad, at may nagche-check ng gasolina. Sa ilalim ng ingay ng propeller, maririnig ang kapanganakan ng propesyon, mekaniko, tagabasa ng panahon, tagapag-ugnay sa lupa at ere. Sa entablado ng Carnival, hindi lamang eroplano ang simbolo ng progreso ng kolonyal na panahon. May mga ilaw na umaapaw sa gabi, mga makinang umiikot, at mga produktong ipinagmamalaki ng bawat probinsya. Ngunit ang presensya ng eroplano ay ibang uri ng pang-akit. Ang mata ng tao ay likas na tumitingala kapag may lumilipad, at kapag ang tumitingala ay sama-sama, doon nagaganap ang pambansang sandali, isang kolektibong. Nakita ko rin iyon na kalaunan ay nagiging bahagi ng kwento ng bansa. Kapag sinabi ng lolo o lola na nakita niya ang unang eroplano sa Maynila, hindi niya dinamdam ang numero ng talampakan o ang uri ng piston. Dinala niya ang damdamin ng sandali, ang pag-alog ng dibdib, at ang pananahimik na sumunod matapos bumaba ang biplane. Sa ikatlong araw ng palabas, huminog ang ugnay ng tao at makina. Mas organisado ang pwesto ng manunood, may laman ang bawat gilid, at may ritmo na ang pag-angat at pagbaba. Ang mga sundalong Amerikano ay tila mas busog na ang tingin. Nakita na nila ang gusto nilang ipakita na kaya ng isang makina na lampasan ang hangganan ng lupa at magtakda ng bagong paraan ng pagtingin sa espasyo. Sa ganoong ritual, unti-unting nauukit ang konsepto ng himpapawid bilang teritoryo. Hindi ito basta kalawakan, ito ay hawak, bantay at bantayog. Kapag nasanay ang mata sa ideyang may bantay sa itaas, nagbabago ang kilos sa ibaba. Habang lumilipas ang mga taon pagkatapos ng 1911, sumulpot ang mga kwento ng mas madalas na pagdaan ng eroplano sa kalangitan ng Pilipinas. Minsan ay motor na mas maayos, minsan ay disenyo na mas matatag, minsan ay piloto na mas disiplinado. Unti-unting humubog ng network ng paliparan at landing ground, una sa pangangailangan ng militar at ng pamahalaang kolonyal, kalaunan para sa kalakalan at komunikasyon. Sa Luzon, ang presensya ng base ay naging pang-araw-araw na tanawin. Sa Visayas at Mindanao, ang pagdating at pag-alis ng mga lumilipad na aparato ay naging palatandaan ng koneksyon, may mensahe, may kargamento, may bagong opisyal, may bagong alituntunin. Sa puntong ito, ang himpapawid ay hindi na lang entablado, ito ay kalsada na. Sabayan ito ng pagsulong ng mga infrastruktura at batas. Kapag lumayo ang lente sa kalendaryo at inilapit ito sa mga mukha, makikita ang mga kabataang unang sumubok sa kurso ng paglipad, mga mekanikong unang humawak ng manual sa wikang banyaga, at mga pamilyang unang nasanay sa ingay ng eroplanong dumadaan tuwing dapit hapon. Sa mga unibersidad, unti-unting sumulpot ang kursong may kinalaman sa makina ng himpapawid. Sa mga pahayagan, naging regular na kolonya ang balita tungkol sa lipad dito at lipad doon. At sa mga opisina ng pamahalaan, nagsimulang talakayin kung paano magiging bahagi ng pambansang plano ang himpapawid. Saan lalapag ang mga eroplano sa sakuna? Paano isasalba ang mga liblib na lugar sa pamamagitan ng hangin? At paano magbabantay sa kalangitan laban sa paanganib? Pagsapit ng dekada 30, mas malinaw ang mga linya sa mapa ng himpapawid. Ang paglalayag ng malalayong eroplano sa Pasipiko ay naglagay sa Maynila sa sentro ng ruta. Ang pagdating ng mga lumilipad na bangka na kayang tumawid mula Amerika patungong Asya ay nagpatunay na ang kapuluan ay hindi lang tagamasid, ito ay ugnay na himpilan.
Kapag lumapag sa tubig ng Look ang isang malayong lumipad mula sa kabilang panig ng karagatan, nagiging konkretong bagay ang ideya na ang mundo ay kayang tahakin sa iisang biyaheng kahoy at bakal. Sa ganitong tanawin, ang piling Pilipino ay lalong napanatag na ang hinaharap ng bansa ay hindi iikot lamang sa pabrika at sakahan. Iikot din ito sa himpapawid. Kasabay ng pag-usad ng komersyal na paglipad, gumagalaw din ang plano ng depensa. Sa panahon ng Commonwealth, ang ideya na magkaroon ng sariling hukbong kayang tumingin at kumilos sa himpapawid ay hindi nakatang-isip. Nagsimulang magkaroon ng unit ng pagsasanay at ng mga unang kagamitan. Ang kabataang Pilipino ay umupo sa loob ng maliit na trainer na may 2 upuan, hinarap ang hangin at ikinabig ang manibela, habang sa likod ay may instruktor na handang pumreno sa maling galaw. Hindi ito madali, maraming indayog ng hangin na kailangang pakiramdaman, maraming aral sa mekanika at maraming gabing binubuo ang tiwala sa sarili. Ngunit unti-unti, sumulpot ang mga pangalang magdadala ng karangalan sa panahon ng pagsubok. Ang mga pista at parada ay binigyang buhay ng mga gaspang ng unang himig ng sariling pakpak. Sa gayong paghahanda, dumating ang unos ng digmaan. Disyembre ng 1941, ang tahimik na umaga ay pinunit ng ingay ng mga eroplanong hindi na pangpalabas. Ang langit na minsang pinagmasdan sa tuwa noong 1911 ay biglang napuno ng ulap ng usok at lagablab. Ang mga paliparan ay naging unang target. Ang mga hangar ay nabuksan, hindi para sa pagmamantini, kundi para sa pag-iwas sa putok. Ang mga piloto ay tumakbo, hindi para mag-exhibit, kundi para sumalubong sa panganib. Sa mga araw na iyon, naging malinaw ang kahulugan ng bawat segundong delay, ng bawat tornilyong maluwag, at ng bawat kararating lang na piyesa. Kung sa karnival ay palakpakan ang katapusan ng lipad, dito, buhay ang kapalit ng bawat maniobra. Sa gitna ng panganib, sumiklab ang tapang ng mga Pilipinong piloto at tagapaglingkod sa himpapawid. May mga kwento ng mga maliit na eroplano na lumakad laban sa mas mabilis at mas maraming kaaway. May mga kwento ng pagharap kahit dehado at ng pagliko sa tamang sandali na nagligtas ng buhay. May mga pangalang umilaw sa madilim na ulap, mga piloto na nagwagi sa laban sa ere, at mga unit na nagbigay ng halaga sa impormasyon mula sa itaas. Sa lupa, ang mga mekaniko ay nagbuwis ng pawis para itindig ang mga makina sa gitna ng pag-atake. Sa ere, ang mga piloto ay nag-alay ng lakas ng loob na hindi tumitingin sa bilang ng kalaban. Nang umatras ang unang depensa at magsimula ang mahabang buwan ng pananakop, nagbago ang papel ng himpapawid para sa marami. Sa ilang lugar, ang ingay ng eroplano ay naging pahiwatig ng panganib. Sa iba, tanda ito ng pagdating ng supply o ng mensahe mula sa malayo. Ang mga gerilya ay natutong nakipag-ugnayan minsan sa pamamagitan ng radyo, minsan sa pamamagitan ng mga palatandaang walang salita upang ipahiwatig kung saan ligtas at kung saan dapat umiwas. May mga sandaling ang liit na himpilan sa kabundukan ay naging landing spot ng pag-asa. Ilalaglag ang sulat, ang gamot, o ang kaunting gamit at biglang magsisigla ang buong baryo. Sa mga gabing walang ilaw, may eroplano pa ring dumarating sa isip ng mga batang nakikinig sa kwento ng matatanda. May dumaan kagabi, bulong ng isa, dala raw nito ang balita na hindi pa tapos ang laban. Nang umabot ang 1944 at sumiklab ang kampanya ng pagbawi, ang himpapawid ay naging masinsing highway ng paglusob at pagtulong. Sa malalayong pulo, may mga unit na sumusulong sa ilalim ng proteksyon ng langit. Sa mga lungsod, ang mga gusali ay gumising sa tunog ng pagdaan ng mga lumang kaalyado na ngayon ay bagong tulong. Ang himpapawid ng Pilipinas ay naging masikip sa yugto ng pagpapalaya. May lumulusob, may sumasagip, may nagbabantay. At sa
Bawat kwento ng tagumpay at sakripisyo, may isang linya na hindi nagbabago. Ang eroplano, na minsang ipinakita bilang laruan ng progreso, ay naging release ng kasaysayan kung saan dumaloy ang pawis, dugo, at pag-asa. Pagkatapos ng digmaan, ang tanawin ay nabago. Mga runway na sugatan, mga gusali na kailangan muling itayo, at mga tao na kailangang muling maniwala. Ngunit sa gitna ng pag-aayos, malinaw ang direksyon. Ang himpapawid ay mananatiling sa pang-araw-araw na buhay ng bansa sa negosyo, sa pagbisita sa mga kamag-anak sa malalayong pulo, sa paglikas sa oras ng sakuna, at sa pagtanaw sa mundo. Kapag opisyal na ipinahayag ang kalayaan noong 1946, ang bandila ay hindi lang itinaas sa plaza. Itinaas din ito sa pakpak ng mga eroplano na bumibiyahe sa sariling ruta. Ang dating unit na nagsanay bilang bahagi ng mas malaking plano ay unti-unting naging hukbong may sariling doktrina at dangal. Sa mga paliparan, ang wikang banyaga ay pinagsabayan ng wikang sarili. Sa mga manual, ang mga pangalan ng kababayan ay naging references at guro. Ang dating bisita sa himpapawid ay naging may-ari. Ngayon ay mas madaling balikan ang 1911 at sabihin kung bakit napakahalagang sandali iyon. Ang kanyang halaga ay hindi lang dahil una ito. Mahalaga ito dahil ipinakita nito kung paano tumitingin ang bansa sa harap ng bago. Sa isang banda, nadala ng lahat iyon bilang aliw. Sa kabilang banda, natuto ang lahat na magtanong, para saan ito? Kanino ito? Paano ito babaguhin ang buhay? Ang unang lipad ay nagtanim ng maraming tanong, at ang susunod na mga dekada ang sumagot sa kanila, minsan masakit, minsan masaya, kadalasan magkahalo. Ang eroplano ay naging simbolo ng bilis. Oo, pero higit sa lahat, ito ay naging simbolo ng ugnayan. Ugnay ng pulo sa pulo, ugnay ng bayan sa mundo, ugnay ng tao sa kapwa sa oras ng kagipitan. Sa tahimik na pasilyo ng isang museo, kung saan naka-frame ang mga larawan ng Carnival at ng biplane na umiikot sa tore, maaaring tumigil ang isang batang mag-aaral at isang nakatatandang dumaan sa giyera. Titingnan nila ang parehong litrato at mag-iiba ang nakita nila. Para sa bata, makikita ang saya, ang eksena at ang dami ng tao. Para sa nakatatanda, makikita ang pahiwatig, ang banta at ang kasunod na bagyo. Pareho silang tama. Dahil ang 1911 ay sandaling sabay na puro tuwa at malalim na babala isang frame na naglalaman ng saya ng pista. At simula ng seryosong panahon, kapag pinagmasdan ang papel ng Manila Carnival sa pagbuo ng imahe ng progreso, makikita ang talino at tuso ng kolonyal na pagpapakitang gilas. Ipinagsama nito ang tradisyonal at moderno, lokal at banyaga, para ipakitang maayos ang daloy ng panahon. Ngunit sa parehong entablado, may nangyaring hindi kontrolado ng nagpakitang gilas, ang pagbangon ng imahinasyon ng bayan. Walang sino man ang kayang magdikta kung ano ang iisipin ng isang batang lalaking nakatingala sa eroplano. Walang sino mang pahayagan ang kayang pigilin ang tanong ng isang gurong iniisip kung paano turuan ang mga estudyante tungkol sa bagong agham ng hangin. Walang opisyal na makakapigil sa paglitaw ng mga pangarap na lumipad, magdisenyo at gumawa ng sariling makina. Iyon ang lihim na biyaya ng palabas. Sa pagnanais na patunayan ang kapangyarihan, nagising ang pagnanais na magkaroon ng sariling kapangyarihan. Kaya noong sumunod na mga taon, sa mga unibersidad at hangar, sa mga eskinita at bukirin, naglaro ang mga ideya. Paano kung ang biplane ay mapalitan ng mas matibay na pakpak? Paano kung ang ruta sa pagitan ng dalawang pulo ay gawing regular? Paano kung sa oras ng bagyo, ang eroplano ang unang dumating dala ang tulong? Sa mga opisina, nagsimula ang draft ng mga alituntunin. Sa mga talyer, sinubukan ang pagkakabit ng mas maaasahang piyesa. Sa mga silid-aralan, ipinaliwanag ang salitang lift, drag, at thrust
sa paraang maiintindihan ng batang lumaki sa tabi ng palengke at ng batang lumaki sa tabi ng aklatan. Ang himpapawid ay unti-unting naging wikang kaya ng pag-usapan sa sari-saring accent, ngunit iisang diwa, gumagalaw ang bayan paitaas. Kapag pinasadahan ang mga kwento ng 1930s, may lalabas na larawan ng bansa na sinisikap ilagay ang sarili sa aksis ng Pasipiko. Ang mga ruta ng malalayong lipad ay dumaan sa Luk, at sa bawat pagdating ng malalaking eroplano sa tubig, may batang nagtatakbo sa baybayin, iniisip kung paano humihinto ang napakalaking makinang iyon na parang barko pero lumilipad. Ang mga opisyal sa daungan ay nakatingin sa listahan ng pasahero at kargamento, iniisip ang daloy ng negosyo. At sa mga hotel sa Maynila, may mga dayuhang dumating na may dalang proyekto at may dalang katanungan tungkol sa lupa, sa industriya, sa pangingisda at sa business. Ang lungsod ay naging waiting room ng Asya. May dumaraan, may nananatili, at may bumabalik. Sa kabilang dako, ang depensa at pagsasanay ay mas naging sarili. Ang pagsasanay sa mga piloto ay nagkaroon ng kurso at ranggo. Ang mga manual ay naisalin at naunawaan. At ang mga runway ay sinukat hindi lang ayon sa hangin, kundi ayon sa pangangailangan ng mga unit. Ang radar, komunikasyon, at mitolohiya ay pumasok sa bokabularyo ng mga kadete. Kapag may graduation, may pamilya na pumapalakpak at may bandilang iwinawagayway, palatandaan na ang langit ay hindi lang entablado, kundi tungkulin. Kapag huminto ang oras sa Disyembre 1941, maririnig ang sabay-sabay na paghinga ng mga lungsod. Ang mga pahayagan ay biglang napuno ng mga ulat ng pagsabog at pag-atake. Ang mga tao ay naghanap ng kubli, at ang mga himpilan ng eroplano ay biglang naging mga lugar ng pagkapit sa buhay. Ang depensa sa himpapawid ay hindi perpekto, kulang sa makina, kulang sa piyesa, kulang sa oras, ngunit hindi kulang sa tapang. May mga piloto at mekaniko na, kahit alam ang kakulangan, sumakay pa rin at nag-ayos pa rin. Ang mga eroplano, marami sa kanila ay luma at mabagal kumpara sa kaaway, ay lumaban pa rin. Kapag binalikan ng mga sumunod na henerasyon ang panahong iyon, ang iisipin ay hindi ang pagkadiskaril ng unang depensa, kundi ang ilaw na nagmula sa mga taong hindi nagpaubaya. Sa mga sumunod na buwan ng pag-urong, ang himpapawid ay naging pahiwatig ng dalawang bagay: takot kapag dumarating ang kaaway, at pag-asa kapag may ibinabagsak na balita o gamit ang kakampi. Naging ritual sa ilang baryo ang paggising sa kalampag ng himpapawid. May tatakbong bata sa gitna ng bukid, ituturo ang ulap at sasabihin kung alin ang sa kalaban at alin ang sa kakampi, batay sa tunog at hugis. Ang mga gerilya ay natutong tumawag sa langit hindi sa salita, kundi sa hiwatig. Apoy sa isang tiyak na oras, kumikislap na ilaw sa isang tiyak na bundok, usok sa isang tiyak na linya. Sa ganitong palitan, ang eroplano ay naging postman at tagapagligtas. Minsan ay tila anghel, minsan ay panganib. Laging tanda ng malaking puwersang hindi kayang pigilan ng isang baryo, pero kayang pakitunguhan ng isang bayan. Nang dumating ang pagbabalik sa 1944, 1945, bumulaga ang laki ng orkestrang naglalaro sa himpapawid. May malalaking eroplano na nagdadala ng tropa, may mas maliit na mabilis na pumupuntirya ng target, may bumabagsak na kargamento ng pagkain at bala, at may lumilipad na parang mga bituin sa gabing may buwan. Sa lupa, ang mga mata ay nakaangat, ang mga daliri ay nakaturo, at ang mga labi ay nagdarasal. Sa mga pantalan at dalampasigan, ang ingay ng dagat at ang ingay ng makina ay naghalo sa iisang musika ng paggising. Sa mga gusali ng lungsod, ang mga bintana ay nagmistulang frame ng mga eksenang sabay takot at saya. At sa isang sulok ng museo ng ating alaala, makikita ang mukha ng Noo, ibatang nakakita ng 1911 biplane, na ngayon
ay matandang nakakita ng pagbalik, nakita niya ang langit sa dalawang mukha, masaya at masakit. Pag-akyat ng bandila ng isang malayang republika noong 1946, may isa pang bandila na hindi nakikita ngunit mahigpit na naroon, ang bandila sa isipan. Ang isipan na nakasaksi sa unang eroplano ay natuto ng magtanong, kaya ba natin itong gawin? Paano natin ito gagamitin? Paano ito magiging sa atin? Sa mga henerasyong sumunod, may mga propesor na nagturo ng aerodynamics sa wikang kayang intindihin ng anak ng mangingisda at ng anak ng abogado. May mga inhinyero na gumawa ng disenyong akma sa klima ng tropiko at sa hamon ng bagyo. May mga piloto na lumipad para sa mga pasahero, dala ang pangakong darating tayo ng ligtas. At may mga piloto na lumipad para sa bansa, dala ang pangakong babantayan natin ang langit. Sa mga paliparan ng kapuluan, mula sa hilaga hanggang timog, ang ugong ng makina ay naging bahagi ng ingay ng araw-araw, kasama ng huni ng ibon, busina ng jeep, at dasal ng umaga. Kung babalikan ang unang araw sa Wallace Field, makikita kung paano nagsimula ang lahat sa isang simpleng sandali ng pagkabighani. Isang tao sa eroplano, isang makina, isang pakpak, at isang bayan na nakatingala. Hindi kailangan ng komplikadong salita para ipaliwanag kung bakit napakahalaga noon. Sapagkat sa gitna ng ingay at saya, may pumanhik na tanong sa puso ng nakararami. Kung kaya ng isa, bakit hindi kaya ng marami? At kapag ang tanong na iyon ay lumipat sa silid-aralan, sa hangar, at sa opisina ng pamahalaan, nagiging patakaran at plano ang dating pangarap. Sa ganoong paraan naglalakad ang kasaysayan. May kumikindat na sandali, susundan ng pag-aaral, susundan ng pagsubok, susundan ng institusyon, hanggang maging normal ang dating himala. Sa pagtatapos, ang larawan ay bumabalik sa simula. Ang biplane na umiikot sa tore, ang dagat ng tao na sabay na natatakot at natutuwa, at ang ingay ng makina na parang batingaw ng bagong siglo. Noon, hindi pag-aari ng Pilipinas ang langit sa ibabaw niya, hindi nito dikta ang ruta, hindi nito hawak ang manibela, at hindi nito desisyon kung kailan lulipad o hihinto ang makina. Ngayon, may sariling linya ng lipad ang bansa, may sariling hukbong may tungkuling bantayan ang himpapawid, at may sariling bandilang sinasalubong ng araw sa taas ng ulap. Kung may lolo, lola o ninuno na nakakita ng unang pag-ikot sa 1911, marahil ngayon ay mapapangiti sila sa isip. Ang kanyang inakay na takot ay napalitan ng dangal. Ang kanyang nakita na laruan ay naging instrumento. At ang kanyang narinig na ingay ay naging himig ng pag-angat. Ang kailangang marinig ng malinaw at tahimik ay ito. Ang unang eroplano sa Maynila ay hindi lang imported na laruan. Isa itong paalala na kahit gaano ka-advance ang teknolohiya ng mananakop, hindi kayang pigilan ang dahan-dahang pag-angat ng kamalayan at pagnanais ng isang bansa na maging malaya. At kung naghahanap ng susunod na kwento, naroon sa dulo ng runway ng ating kasaysayan, ang mga eksenang magpapakita kung paano ang parehong langit, na minsang puno ng palakpak at pagkatapos ay puno ng putok, ay muli timuling na puno ng pag-asa kung paano ginamit ang mga eroplano sa mismong pagsabog ng digmaan sa Pilipinas, at paano umuwi ang bayan sa sarili nitong himpapawid na may dalang bagong tapang at bagong liwanag.